Hello pong muli mga kababayan ko dyan sa iba't ibang panig ng mundo, ang masisipag nating mga OFW. Pero syempre, pati na yung masisipag din na naiwan dito sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko pong i-discuss po sa inyo yung itong proposal daw ng China para sa atin, para daw maiwasan ng giyera. Yes, mga kababayan, nag-propose po ang China na magkaroon din ng balikatan. Imagine that. Balikatan daw. Kagaya ng balikatan exercises natin with America. Nainggit. Diba? Inggit at selos. Ngayon, speaking of military exercises, this balikatan with China, with China. Ano po ang nararamdaman ninyo? Natutuwa ba kayo? Kinakabahan? Kinikilabutan? All of the above? Kuy daw tayo, mga kababayan, ha? Nagpadala po ng proposal ang China sa ating defense AFP chief, si General Browner, nitong tinatawag nilang white paper, mga proposal po ng China na gusto nila po makipagbalikatan din sa atin. Balikatan kaya o ewan? Marinig ko lang yung balikatan with China. Nakakatakot po yan. Promise. Nakakakilabot. Balikatan with US is okay. Kaalyado po natin yan eh. At dati nang ginagawa matagal ng panahon. Pero balikatan with China? Ano yun? Talaga pong lahat na lang na strategy ay iniisip nila. Makapasok lang dito sa atin. At tuluyan ng pinag-aaralan daw po ng ating mga security officials. Naku, kung ako, hindi ko na pag-aaralan yan. Tapon ko na talaga yan. Siyempre, para naman, hindi naman sabihin na tahasang inisnab, edi sige, basahin, pag-aralan. Pero, ano ba naman ang akala sa atin ng China? Kahapon lang pinanganak? Kuwi daw po tayo mga government officials and security officials and President Bongbong. Nungka tayo magtiwala sa China? Di ba mga kababayan? Kayo, natitiwala ba kayo? In your dreams, China. At sana nga po, matatalino naman ang ating mga officials. Siguro ko naman hindi tayo tatanga-tanga na ilalagay ang bansa natin sa peligro. Alam niyo, nakikita natin dyan. Ako, na-imagine ko dyan. Tatapatan nila yung EDCA. O di dito na sila magrambulan yan. At, baka hindi na natin yan mapaalis. Pagkatapos ng balikatan, okay na, uwi na. Umalis kaya? At saka yan, baka balikatan lang military drills. Kuno.
in disguise. Yung pala, invasion na. Kung sakali man na pumayag tayo ng military drills, dapat doon sa South China Sea gawin. Hindi dito sa loob ng mainland Philippines. Ano kayo? Sinuswerte? Hindi tayo tanga, oy. We're not stupid. Abangan po natin ito sa mga susunod na araw kung ano ang masasabi ng ating mga security officials. Kasi pag-aaralan. Alam niyo naman yung China, tuso. Mautak, tuso. Titiwala ka dyan. Goodness. Ano pang hinahanap natin? May kabalikatan na tayo. Ang dami, oh. Amerika, Japan, South Korea, Australia, India, Canada, Europe. Pero, makipagbalikatan ka sa China? Ewan ha. Pwede siguro kung gawin doon sa teritoryo nila para praktisin natin kung paano sila i-invade. Yang pagpasok na yan dito, military drills kunwari, aba, syempre, minamapping na tayo niyan. Nasaan yung EDCA sites? Paano lulusubin? Tanga lang ang papayag dyan sa ganyan. O sabihin nila, pero pag tinanggihan mo yan, magagalit. Bakit anya yung Amerika na nasa malayo? Pinagbigyan ninyo, binigyan pa ng EDCA sites. Ako anya, kapitbahay. Tingnan mo naman ang ugali mo, China. Ngayon nga, wala tayong military drills. Pinagkukuha mo na yung mga isla dyan. Yun pa kaya kung makakapasok sila dito? Yun nga, yung pagdating dyan nung kailan ba yun? 2 months ago. Yung pagpunta nung warship nila, gray ship, na on friendly visit daw. Friendly visit, tapos warship? Meron bang ganun? Friendly visit, pero ang dala-dala mo gray ship. Tapos ipapakita pa sa'yo yung mga water cannon na pinagmamalaki pa. Na yun daw ang ginagamit nila pang palayas ng mga mangingisda natin. Ungas. Diba mga kababayan, pinaglululuko tayo nitong China na to eh. Lahat na lang po, ginagawa nila ang lahat ng mga taktika nila na makapasok dito sa atin. Magbalikatan kaya tayo doon sa Taiwan. Ay, wag ang Taiwan. Para na rin Pilipinas yan eh. Doon sa Spratlys. Diyan sa karagatan. Diyan magandang mag-military drills. Di ba doon nga nagdi-drill ang Amerika at yung mga ibang allies? Doon. Bakit dito? Well, hindi pa naman po natin alam pala kung anong nilalaman ng proposal. Malalaman natin yan in a few days dahil susubaybayan po natin. Lahat na lang. Talagang di bali sana po kung ang ugali niya at least kagaya ng mga democratic countries. Bakit hindi makipagkaibigan tayo? Sa inuugali niyan, magugusto kang, tataka nga ako, bakit pa tayo nakikipagkaibigan dyan eh. Kung sa commerce din lang naman, ang dami-daming mga bansa na pwedeng maging kanegosyo. Latin America, ang laki-laki. Africa. Hindi lang naman China, India at saka lahat naman na ibang bansa pwedeng makipagkalakalan.
Ganda nga kung magsilayas na doon yung mga lahat, magsialis na yung mga doon, multinational companies, lalo na yung mga US companies. Malaking pagkakamali po yung paglilipat doon ng manufacturing business ng Amerika. Ayan tuloy, mga Amerikano nawalan ng trabaho dahil inilipat doon yung mga negosyo. O ang pinayaman ninyo yung mga Chinese, yung mga American workers naghirap. Kaya dapat ibalik na po yan eh. Well, kung si Trump siguro ang maging pangulo, isa siguro yan sa gagawin niya. Ibalik ang mga, pero unti-unti namang nagsisialis na eh. Pero yan po talaga ang isang napakalaking pagkakamali. Yumaman yung China oh. Ito naman kasing mga negosyante eh, hindi man lang inisip yung magiging implication nito sa politics. Puro lang kasi ko sa inyo. So ito nga po, itong balikatan na ito, talagang nag-iisip sila ng lahat na pwedeng gawin. Pero alam niyo, kung si Duterte siguro ang Pangulo, welcome yan, welcome. Di po ba? Nakakatakot po yan, mga kaibigan. Pag nandito na yan sila, dala-dala nila mga barko, tapos hindi mo na yan mapapaalis. Dala-dala mga barko na may mga armas. Tapos hindi ka naman pwedeng umakyat sa barko nila. Pero sila pwedeng pumasok dito? Ay, sana naman po ating mga opisyalis dyan. Pero siyempre kaya nga kayo dyan inilagay dahil para proteksyonan ng ating bansa. Siguro ko naman, hindi kayo basta-basta magpapaloko. Yan, naku. Para daw, yung balikatan na yan, para daw maiwasan ng gera. O baka yung una talaga mismo, ang umpisa ng gera. Ulol, sino niloko nyo? Maria Josep, para naman nakala ng mga Chinese na ito sa atin? Talagang ang bubobo? Masyadong, mga kababayan, wag po tayong papayag ng ganito. Papayagan natin na pumasok, kunwari, makikipagbalikatan nyo pala, nilulusob ka na. In-invade ka na, sinakop ka na. Ano pa? Ano magawa natin? Nandito na sila. Pinaligiran na tayo sa sarili nating lupain. We'll just hope na our officers, especially security officials and our president, have the wisdom enough to protect our country. Di po ba, mga kababayan? Sige po, yun lang po. Gusto ko lang po na ibalita sa inyo kung ano ang mga nangyayari dyan sa palipaligid. Sige po mga kababayan, and see you on my next vlog. Thank you very much.